Madalas meron ako nababasang comment na hindi po ako nabubuhayan ng jade, namamatay po lagi yung jade ko. Ngayon po ang nagiging problema kapag halimbawa pong sobrang dumarating yung tag-ulan, nadidevelop po talaga yung mga yan. Pero kung halimbawa po talagang hindi, maaari nyo pong subukan ito. Kasi po, base sa ating obserbasyon, meron po ako sa inyong ituturong method, no? Ganyan lang po yung tinira kong ugat. Pwede pa nga po tanggalin yan kasi eventually magdi-develop din naman yan. Hello everyone! This is Sir Misunawa of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, experimental video po tayo, no? Kasi nung mga nakakaraang araw, nagpo-post tayo about sa jade, ano? At kapag halimbawang nakakasama yung jade plant sa ating mga pinopost, madalas meron ako nababasang comment na hindi po ako nabubuhayan ng jade, namamatay po lagi yung jade ko, ano po ba dapat kong gawin? Although nagkaroon na po tayo ng mga video tutorial about sa pag-aalaga ng jade, pero marami pa rin po yung mga nakakamintis at talagang hindi nagiging magandang experience nila dito sa ating jade plant, ano? At yan yung ginawa natin ng paraan. So, it takes time, months, or even years pa nga ata yung ginawa natin pag-oobserba kung paano nga ba talaga mabubuhayan ang jade, ano. Meron po ako sa inyong ituturong method, no. Maaari nyo pong subukan, baka mag-work sa inyo itong tuturo natin sa inyong paraan. Kaya po yan yung ating tatalakayin sa araw na ito. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ka ba dun sa mga tao na hindi nabubuhayan ng jade o nahihirapang mag-alaga ng jade? Subukan natin tong isang proseso na ibabahagi ko sa inyo, no? Actually, ilang years na rin po natin talagang inuobserbahan itong jade, ano? Sa akin naman po, talagang nag-work yung mga nasa video natin, ano? Pwede nyo pong balikan yan, pwedeng mag-work sa inyo yan. Pero kung halimbawa po talagang hindi, maaari nyo pong subukan ito. Kasi po, base sa ating obserbasyon, tatlo lang naman po yan dapat nating tandaan, ano? At napaka-importante, lupa, tubig, araw, dyan sa jade. Pag meron po dyan na namintis ka, talaga namang it's either maglagas, minsan naman yung dahon niya, makita mo naninilaw, minsan lumalambot. Pero ang pinaka main ko pong nakita is yung lupa, no? Kasi yan yung pinaka root or pinaka simula nung lahat-lahat. Kapag po yung lupa mo pangit, mag-a-adjust ka dyan sa tubig, at syempre mag-a-adjust ka dyan sa araw, kaya po malaking epekto niyan sa jade. Ngayon po, yung lupa po, tiningnan natin, ano, may times po na gumagamit ako ng iba't ibang klase ng lupa. Pero nag-a-adjust din po ako sa pagdidilig. Halimbawa, kung ang ginamit ko po ay hindi past training na soil, ang mangyayari po dyan ay hinay-hinay ako sa pagdidilig. Pero kung mabilis naman po yung pagtuyo ng lupa, mas madalas din po yung pagdidilig. Pagdating naman po sa araw, kapag halimbawa naman pong yung pinwestuhan nyo, walang ganong araw at bright lamang siya, hindi mabilis matuyo yung lupa, hinay-hinay pa rin po sa pagdilig. Kung ang pinwestuhan nyo naman po, yung talagang meron siyang araw na natatanggap at sobrang bilis matuyo ng lupa niya, madalas din po kayo magdilig. So, it's a matter of adjustment po. Pero ngayon, simulan natin dun sa potting mix na gagamitin natin. Kung minsan po kasi, napansin nyo ba yung jade nyo na lumalambot? Yung simula niyan lumambot yung stem at nabubulok, ano? Maaari po kinapitan na yan ng fungus na nakukuha nila kapag nag-overwater ka at mayroong na-develop na fungus. So, kapag na-fungus po yung inyong jade, titirahin po niyan yung roots, yes, root rot. At the same time, yung stem, makita nyo po yan, lalambot, mamasa-masa, dahil nga po sa overwater at nakalikha kayo ng fungus, maaari po yung mamatay, no? So, naisip ko lang, kung pwede ba tayong gumamit ng medium na hindi siya kakapitan ng fungus, no?
At yan yung ibibida ko sa inyo, no. Pakita ko muna sa inyo yung mga ginamit ko ditong potting mix. Tapos kung paano yung aking paraan ng pagdidilig sa kanila. At the same time, yung sinubukan nating experiment, ano. So narito yung aking jade, ano. Ito ata yung pinakamalaki kong jade dito sa ating garden. Pagdating po dito sa lowland, galing po kasi ito ng Benguet, ano. At doon po maganda yung klima, no. Kaya hindi mahirap mag-alaga. Pero pagdating dito sa lowland, ang nangyayari po kasi is unti-unting nalalagas yung mga dahon nila. Kaya po minsan nakakapag-produce lang po yan ng maliliit na dahon. Hindi nyo ma-maintain yung maganda niyang dahon na mapula kung kayo po ay nasa lowland, ano. Maliban na lang kung nabibigyan nyo siya ng magandang araw. Ito pong aking jade, napaka-stable na nito eh. Kaya lang, nung nag-Christmas party kami dito, ayan, medyo na-uproot siya. Kaya ngayon, yan, medyo naglalagas po yung kanyang mga dahon. Pero, ito, matatag na po ito. Anong ginamit nating potting mix dito? Kung mapapansin nyo, yan, may mga labarak dyan. Tapos, may mga pamis. Tapos, compost. Yung MDP soil mix po natin. Yan yung ginamit natin dito, no? Pag ganyan po, mabilis matuyo. Kapag tuyo na yung lupa, tsaka lang magdilig, no? At, ito po. Dahil nga po, kapag napa-stable nyo na yung inyong jade, sabi ko kung saan siya hiyang na pwesto, kahit ulanin, arawin, pwede nyo po siya dyang ilagay. Basta stable na po, ano. O, pakita ko pa yung iba nating jade dito sa ating garden. So, eto naman po, papakita ko naman sa inyo yung iba pa nating collection dito ng jade, ano. Eto po yung mga ginawa kong bonsai na jade, ayan, o. Kung mapapansin nyo po, yan, may mga ginamit din tayo dyan. Potting mix natin is yung MDP soil mix, ano, na talaga namang okay na okay. Kaya lang po, may times pa rin na kapag halimbawang talagang sobrang tag-ulan, yan po yung mga crucial na panahon para dito sa mga jade, ano, kasi po yung aking jade, ulanin at arawin po yan, dito yung iba. Ngayon po, ang nagiging problema, kapag halimbawa pong sobrang dumarating yung tag-ulan, nadidevelop po talaga yung mga fungus, na siya pong nagiging sanhe para maging, yan, mabulok yung aking jade, ano, lumambot. So, yan po yung nangyayari. Ito po, yung mga nandito ko, mga propagations ko na po yan, na galing dun sa mga stem ng ating malaking jade na nabulok. At ngayon, sinubukan ko sila na kung ipopropagate natin gamit yung ibang potting mix. At eto na nga po, maaari nyo pong itry to, no? Kasi baka mag-work sa inyo yung mga hindi talaga nabubuhayan at laging nabubulokan po ng jade, ano. Naisip ko lang kasi na kung yung sanhi po ng kanilang pagkabulok dahil dun sa fungus na na-develop sa lupa nila, maaari kayang gumamit tayo nitong pamis. So, ito po, ang tagal na nitong aking jade na to, no? At, ayan din. Meron pa rin ako sa dito. And every time po na talagang gusto ko ng bagong jade, yan na po yung ginagawa natin, ano? At meron na po akong mga nai-out dito na puro po ganito yung potting mix. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, bato-bato na yan. Yan po yung aking potting mix na sinasabi. Actually, hindi siya mix. Dahil isa lang po yung ginamit natin dito. Pamis lang po. Kaya lang siya nagiging mix dahil po dun sa nakikita nyo mga dilaw na yon, yung po ay osmocote, no? Ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano yung paraan ko, no, na pagtanim. Hindi po siya nabubulok. Kahit nga po ulanin, arawin, ito. Ulanin, arawin na siya dito. Okay na okay lang po. At hindi ako nag-aalala dun sa lupa niya na mapunggus. Tapos, kung mag-overwater naman, napakabilis din po Kasi eto, sisip-sip po yan ng tubig, yung pamis. At the same time, kung sisip-sip siya ng tubig, unti-unti niya lang pong nilalabas. Yan po. Subukan po natin ito, no. Papakita ko sa inyo yung paraan na gagawin natin dito sa mga jade, ano. Kapag bumibili po tayo ng jade sa mga garden shop, lalo na yung mga hindi nagpapa-shipping, yung ganito yung nakukuha. Nakikita nyo po yan, di ba? Yan po yung nabibili natin. So, ang gagawin nyo lang po is tanggalin lang sila. Yung lupa na yan. Kasi, ito po ay clay. Yan. Kung iba po yung location nyo at hindi lowland, maaari pong ito yung gamitin nyo. Yan po, ano. Pero kung halimbawa pong nasa lowland kayo, tanggalin nyo na po yan. Yan. Importante nga matanggal yan.
Kasi po, ito po yung pagsisimulan ng fungus. At ito pong inyong mga roots at stem ay maaaring maapektuhan eventually. So, ang gawin po natin is tanggalin natin yan. Yan. At kung nahihirapan po kayo, pwede nyo pong, yan, i-rinse nyo lang po siya sa running water, no? Yan. At paraanan nyo po yan ng tubig. Tapos po, tanggalin nyo na po yung mga ugat na yan. Kasi po, eventually, hindi rin yan magagamit, no? At tingnan nyo po, halos kinakalbo ko. Pero magtitira lang ako ng konti. Hugasan nyo pong mabuti yan. Yan. And, hugasan na natin lahat. Minsan kasi, yung overwatering din, ang nangyayari po dyan, nakakakos din po yan ng fungus, yung batik-batik na kulay itim dun sa mga dahon na dumadami. Yan po yung nagiging sakit nung ating mga jade. So, ayan. Ganito lang po yung itsura. O, kita nyo. Nung ating jade. Ganyan lang po yung tinira kong ugat. Pwede pa nga po tanggalin yan. Kasi, eventually, magdi-develop din naman yan. Yan po yung sinubukan nating proseso at nag-work sa atin. So, kapag tanggal na at nahugasan nyo na po yung mga putik. Yan. Pwede pong ganyan na lang yung itsura nyan. Maaari nyo po siyang patuyuin muna, no? So, eto, ang gagawin natin is patutuyuin muna natin. Tapos, papakita ko na sa inyo yung pagre-ripat, ano? At kung ano yung mga gagamitin nating materyales. So, ngayon, ripatting na tayo. Ito na yung ating nahugasan, ano? Pwede nyo po siyang i-air dry muna. After 24 hours, yan, pwede nyo na siyang itanim. Or, kung matuyo na kagad, pwede nyo na po siyang itanim. Wala namang kaso. Basta ako kasi gusto ko lang po walang masyadong basa kapag halimbawang magtatanim para mas safe. So, eto na yung napatuyo natin. Yan. Tuyo na po siya. And ang gagawin natin is iriripat na natin. Ang gagamitin lang po natin, napakadali lang po nitong step na to. Kasi, pamis lang po. Yan po yung pamis, ano. Yung mga sinasala dun sa buhangin, ano. Pag may nakita kayong ganitong itsura, yan po yung pamis, ano. Hugasan nyo lang po siyang mabuti. Kasi kailangan po malinis, no? Maaari nyo po siyang paraanan sa tubig. At kapag halimbawa pong hindi na po malabo yung tubig, pwede nyo na po yung gamitin. At yan po yung gagamitin natin. Napakasimple lang. Ilalagay lang po natin siya sa ating pot. Yan. And, itatanim na natin yung ating jade. Ganun lang po. Yan, tanggalin lang natin yung mga ibang dahon, ano? Kapag halimbawa, may bali. Ito, pwede natin itong leaf propagations. So, ayan lang po. Ganyan lang, oh. Tatanim lang natin siya ng ganyan. And, ayan, okay na. Diba napakasimple? Wala tayong ginamit na ibang medium, kundi pamis lang. So, ganyan lang po. Nakapagtanim na tayo ng dalawang jade. Gamit po itong pamis. So, ano pa yung susunod na proseso? Ito po. Napakadali, ano? Kasi, kapag diniligan nyo po yan, mabilis matuyo yung lupa. Kaya lang po, naisip ko nung mga nakakaraan na, paano yan? Walang sustansyang nakukuha si jade. Although nakakapag-store po ito ng water, yung ating jade, maganda po siya, no? Kasi, kahit hindi kayo gaanong magdilig dito, yan, pwedeng pwede. Tapos, kung didiligan nyo naman siya, wala kayong problema dun sa tinatawag nating fungus. Lesser din po yung pag-commit nyo ng overwatering dahil ang bilis matuyo nitong mga pamis. So, yan yung tiningnan natin dyang mga factor. Ngayon, ang problema na lang natin is yung nutrients. Ano ba ang pwede natin gawin dyan? Ito po, after a week na talagang makapag-develop na po yung roots nitong ating jade, pwede na po kayong maglagay nitong mga osmocot. Yan. Pwede rin naman ngayon, pagkatapos nyong iripat, kaya lang, hindi pa yan pakikinabangan nitong ating jade dahil hindi pa ganong nagde-develop yung kanilang mga roots. Pero eventually, okay din naman. Abangan nyo na lang kahit konti. So, eto, lalagyan din natin yung isa nitong ating mga osmocot. Ito pong osmocot, isa po yung pataba na slow release fertilizer, ano. Kapag halimbawa pong itong osmocot yung ginamit nyo, unti-unti po, gradually niya binibigay yung kailangang nutrients ng halaman. So, yan po yung napili natin.
meron pa po kayong isang choice. Pwede kayong gumamit ng liquid fertilizer. Imbes na didiligan nyo siya, ang gagamitin nyo po sa kanya is water na may halo pong liquid fertilizer. Marami naman pong nabibili niyan sa garden shop at saka po mga agricultural shop. Pwede po kayong bumili dyan at basahin nyo po yung instruction. Meron po yan sa likod. Pero ako po, this one na lang, no? Parang may design rin yung kanyang mga pebbles kasi napaka-plain lang kapag pamis lang yung ginamit natin. Pero kapag halimbawa lalagyan natin itong mga Osmocote, yan po, nakikita natin na talagang parang nagkakaroon siya ng design. So, ito yung ating napakagandang jade. So, ito po, yung akin, kadalasan nilalagay natin sa may bright na shaded na area, no? O yung maliwanag na area para may chance siyang makapagluto ng pagkain. At kapag halimbawa naman pong stable na po yung ating jade, maaari na po natin niyang ilabas doon sa pwesto na pwede siyang mahiyang. Yung pong nakakatanggap siya ng morning sun, 6 to 8 hours po pwede dyan sa mga jade. At the same time po, maganda po talaga sa kanila yung pang umaga, no? Kasi pag panghapon, maaari namang makasunog ng dahon. Kung saan po maging hiyang yung jade nyo, dyan nyo na lang po ilagay, ano? Minsan po kasi, may hiyangan factor. Merong iba, pinapaulanan, pinapaarawan, walang nagiging kaso. Dahil nga po, napastable na po nila yung kanilang mga halaman. Importante rin po sa halaman natin, yung nasasanay po sila dun sa ating klima. Kapag halimbawa pong galing sila sa mas malamig na klima at iniba nyo po sila ng pwesto, maaari pong maka-apekto yan dun sa inyong halaman. At habang nag-a-adjust pa po siya, unti-untiin nyo lang po siyang ipakilala dun sa paglalagyan yung area. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung isang proseso na naman sa pag-aalaga nitong jade. Kung hindi nyo pa po yan nagagawa, huwag muna kayong sumuko, i-try nyo muna po itong method na to. Kasi kung sa akin nag-work, posibleng sa inyo rin mag-work. Although sa akin yung ibang method, nag-work din po, basta nag-a-adjust lang po ako ng pagdidilig, Dito po sa isa na to, hindi kayo masyadong mahihirapan at mas lesser po yung pagkakataon na mabulukan kayo, matunawang kayo, no? Kasi yan yung unang-una talagang nagiging cause ng pagkamatay ng jade. Subukan nyo lang po ito, no? Wala namang masama. I-try nyo po, tapos obserbahan nyo. Ganyan naman po tayo sa pag-aalaga ng halaman, Wala dapat susuko. At kung talagang gusto mo talaga ng isang halaman, talagang oobserbahan mo at pag-aaralan kung ano yung mga nangyayari sa kanya at kung ano yung pwedeng gawin. Kasi uugatin mo yan sa simula kung saan ka nagkamali. Ganyan po yung mga ginagawa ko sa aking mga halaman. Kaya minsan kahit po ako namamatayan, parang iniisip ko kung ano nga ba yung pwede kong gawin para mapanatili ko silang buhay, maganda at malusog. So ayan po mga ka-MDP, thank you po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo na po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat ng marami mga ka-MDP. Sa susunod dapat meron na kayong jade at buhay na po yan Ako po si Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.